Okay, before we start our classes, can you please stand and we had an opening prayer that will be led by Michelangelo Arboleda. Plus, please come here in front. Okay, can you please bow your heads, class? Okay, good morning, BSF, baby. Yan. Okay, masigla sila. Siguro, masaya ang bakasyon ninyo. Wow, siguro nag-beach kayo. Nakita niyo si Crush, no? Kaya masaya for the day. Okay, bago tayo magsimula sa ating lesson, can you please pakipulot po yung mga kalat na nakikita sa inyong mga harap and pakiayos yung mga silya, okay? May nakikita po ako na kalat? May nakikita po ako? Okay, kung wala na, pwede na kayo mo po. Okay, Miss Secretary, meron pang absent for today. Okay, wala. Dahil walang absent for today, kayo applause. Ayan, napakagaling po ninyo. Bago tayo magsimula sa ating klase, gusto ko lang malaman nyo kung ano yung mga rules ko. Naintindihan ba? Siyempre, may rules po tayo. Number 1 is be on time. Ayoko po nang nalilate sa klase ko. Dahil bawat detalye po, nagsasabihin ko ay mahalaga. Naiintindihan ba? Okay. So, number 2, raise your hand to speak. Kung mayroon po tayong sasabihin na importante o magre-resign po tayo, kailangan po natin itaas ang ating kamay. Nagkakaintindihan ba, class? Okay, let's proceed na. So, rule number 3. So, rule number 3 ko, no phones allowed. Any phones. Ayoko po nang may nakikitang phones sa table ninyo dahil hindi po natin ngayon kailangan ng cellphone. Sabi ko nga kanina, raise your hand kung may sasabihin po kayo para po maialaw ko po kung kinakailangan. Naintindihan ba? Nagkakaintindihan ba, class? Okay. Pwede na natin simulan ang ating klase, right? Okay. Ngayon, gusto niyo ba ng prizes? Okay, gusto niyo, syempre, di ba? Prize na yan eh. Pero syempre, dapat pinagpapaguran po natin yon, right? Okay. Bago tayo mag-proceed sa prizes, hindi ko munang malaman kung may natutunan kayo kahapon. Meron nga ba? Okay, Victor. Ano nga ba yung pinag-aralan natin kahapon? Okay, good job. It's about... Yes, it's about the cross, right? Okay. Next. Ano pa po ba ang pinag-aralan natin kahapon? Yes, Sunshine. It's all about climate change. Yes po, climate change. Mga pagbabago ng ating klima dahil na rin sa mga tao. Okay, sino pa po ang may nakakaalala ng tinalakay kahapon? Yes. Okay, mga pwede natin gawin kapag may climate change. Mga pwedeng gawin ng tao, right? Okay, so ngayon, bago tayo dumako sa ating pagtuturo ngayon, meron po tayong laro. Gusto niyo ba ng laro, class? Okay, dahil gusto niyo ng laro, meron tayong tatawagin 4 picks, 1 word, okay? So, lahat is magre-recite para makakuha syempre ng prize. Gusto niyo ba yun? Okay. So, are you ready? Okay, are you ready? So, number 1, of
course. Sa tingin nyo, sa mga larawan na nakikita ninyo sa ating laptop, ano kaya ito? Ang dami nagtataas na kamay. Yes po, yung nasa likod. Angelica? Okay, it's all about mineral. Okay, good job. It's all about mineral. Can you help us, Angelica? Good job. Ang galing-galing naman ninyo. So, next. Ano kaya yung mga nakikita nyo sa ating laptop ng mga pictures? Tungkol saan kaya ito? Yes. Yes. Michael. It's all about deer. Yes, good job. Ano pa? Yes po. Shaila. Okay, hayop. Mga hayop. Okay, good job. Applause si Shaila. Dahil mga hayop po, itong tamang sagot. Next kaya. Yan. Green. Okay. Dito naman tayo sa gitna, syempre. Dahil marami na dito eh. Okay, Russell, what is this all about? Ano po? Halaman. Good job, Russell. It's all about halaman. So next. Ano kaya ito? Sino kaya may idea? Okay, Angelica. What is this? It's all about? Okay, katubigan. Let's clap our hands for Angelica. Because it is katubigan. Nakuha niya. Next kaya? Ano kaya ito? Meron beer, ice, meron typhoon. Ano kaya ito? Okay. Yes, Michelle? It's all about? Okay, Klima. Clap your hands for Michelle. Okay, good job. Our next is... Ano kaya ito? Sino kaya? Nasa mountain? Nasa forest? Ano kaya? Okay, Michael, what is this? Ano po? Kalupaan, right? Okay, applause for Michael. It's kalupaan, correct? Ito kaya? Ano kaya ito? It's all about? Is may narinig akong tamang sagot dito? What's all about? Okay, kalawakan. Good job. Napakagaling naman yung class. Uy, wala na. So, nakuha niyo ang tamang sagot lahat. Can you raise your hand? Later na ang inyong mga prizes, okay? Meron naman kayong mga... May sulat naman kung sino yung mga nag-recite ngayon. Okay, so mamaya, pawin na lang tayo sa mga hindi pa napipili. Okay, naintindihan ba? Okay, so please
ating motivation, ano kaya yung pag-aaralan natin today? Ano kaya? Yes. It's all about the earth. Okay, good job. Applause. It's all about earth. Okay, ano pa? Any idea? Okay, it's all about our climate. Okay, malapit na. Yes. Ano po? May narinig po ako sa likod. Yes, Victor. It's all about katangian physical ng daigdig. Okay, good job. What's for everyone? So, yung aming pag-aaral for today is ang katangian physical ng ayan. Ang katangian physical ng daigdig. So, ang katangiang pisikal ng daigdig ay binubuo ng halaman, kalawakan, tubigan, kalupaan, at klima. Okay? Binubuo po yung mga yun ng pakiulit nga po. Yes, Michael? Okay, good job for Michael. So, buo po sila ng katubigan, kalawakan, karagatan, kalupaan, klima, at kalupaan. Okay, so binubuo po yung mga yon. Ang sistema ng halaman ay binubuo na ang sistema ng halaman ay nakaka-apekto po siya sa temperature and photosynthesis, sa precipitation. So, ano nga ba yung precipitation? Any idea? Yes, Adrian. Ano po yung precipitation? Okay, good job. So, ang precipitation po, isang liquid na nabumuo sa kalangitan and pag bumagsak ito, magiging ulan po siya, no? So, ano nga ba sa tingin nyo ang kinakain nating mga tao or mga living things? Ano nga ba yung nakakain natin? Okay. Mga gulay? Yes. Ano pa? Okay, mga meats. Of course. Mga hayop? Ano pa? Okay, specific. Halaman po tayo. Okay. Ang mga nakakain po natin para maging malakas at para mabuhay ay halaman at hayop. Okay. So, kung ang halaman is ang benefit na natin sa kanya is nagiging malakas tayo, dito tayo kumukuha ng energy, at siya yung nagbibigay ng oxygen. Ano kaya sa tingin nyo ang nabibigay ng halaman? Ang nabibigay natin sa halaman? Ano kaya ang nabibenefit ng halaman sa atin? Okay, yes po. Shaila? It's all about carbon dioxide. Okay, good job, Shaila. Carbon dioxide. Applause for Shaila. Okay, dahil nang nababenefit po natin sa halaman is carbon dioxide, tayo po ay ang halaman po ay nagbibigay sa atin na yes po, oxygen. Okay? So, dahil po bigay sa atin ng halaman ng oxygen is bakit pang ilan nga ba ang Earth sa pinakamalaking planeta? Yes, Adrian. It's all about okay, pang-5 po sa pinakamalaking
planeta ang Earth. So, ano kaya ang pinakamalaki sa buong solar system? Yes, yung nasa likod. What's your name po? Kyle. Ano po yung pinakamalaki sa solar system? It's all about Jupiter. Okay, good job. It's Jupiter, no? Dahil tama na Jupiter is clap your hands for Kyle. Okay, good job. Sa tingin niyo, pang-ilan din kaya ang Earth sa pinaka-malapit sa araw? Yes. Edmond. Okay, pangatlo po ang Earth. Okay, praise for Edmond. Dahil po pangatlo po ang Earth sa pinakamalapit sa araw, nagkakaroon po tayo or nararamdaman po natin ng init. Di ba? Mainit. So, nagkakaroon ng heat wave, no? Dahil nasisila na ang atmosphere natin, okay? Dahil sa nasisila na ang atmosphere natin, nagkakaroon po ng mga climate change, no? Nag-uulan, lumalakas. Kaya hindi natin maintindihan minsan, no? Tapos masaya sila dahil masaya tayo dahil walang pasok, diba? Kasi ano po, dahil masaya po tayo dahil walang pasok kasi mainit, heat wave, no? Kasi din sa facilities. Okay, dahil din sa facilities. Pero meron siyang negative effect, right? So, negative effect niya yung mga climate change. So, yung positive effect kaya ng araw sa atin, ano kaya ang nag-benefit or bakit need kaya natin ng araw? Yes, Sherwin. Ano kaya ang nag-benefit natin sa araw? Nagkakaroon nagkakaroon po tayo ng energy. Doon po tayo nakakakuha ng energy, right? Okay, doon tayo nakakakuha ng energy. So, bakit nga ba need ng halaman ang araw? Para what? Okay po. Doon po sa likod. Yes, Casey Lynn. Okay, para magkaroon po tayo ng photosynthesis. So, ano nga ba yung photosynthesis? Ito po yung process para magkaroon ng light energy. Ang halaman, and kakainin po ng ating mga tao at mga living things. Tapos, yun po yung nagiging dahilan bakit po tayo nagkakaroon ng energy, right? Okay, so diba sa araw is nagkakaroon na ng mga yung mga calculator pwede na itapat sa araw para gumana, right? Okay, ano pa? Yung mga cars. Yes po, mga cars sa Amerika. Na, nagkakaroon sila ng binabilad nila sa araw yung mga cars nila para gumana, right? Okay. So, next, dito naman po tayo sa physical na daigdig. So, first, meron po siyang tatlo. Okay? Crust, mantle, at core. So, ano nga ba ang crust? Ang crust, ang daigdig, ay binubuo ng crust. Matigas bahagi ito ng planeta na umaabot ng kapal nito sa 30 to 65 kilometers. So, yun po yung crust. Umaabot po siya ng 30 to 65 kilometers. So, napakalalim, So, napakakapal. So, ano kaya yung core? Ano kaya ang mantle? So, isa itong patong napakainit. Kaya malambot ang tutunaw ang bahagi nito. So, mainit siya. So, parang mas
mainit po sa lava. No? So, ito yung tinatawag na ang lava. So, next is core. So, core. Ito ang kaloob-loob, ang bahagi ng daigdig na binubuo ng metal at what? Iron, metal tulad ng iron at nickel. So, dito po sa core, ito po yung pinakaloob na bahagi ng Earth natin. Naiintindihan po ba? Okay. So, ano nga ba ulit ang crust? Ano? Ito po ay? Okay, ito po ay lumalalim ng 30 to 65 kilometers. While yung mantle naman is ito yung natutunaw na natutunaw po siya. And next is core. Ito po yung pinakaloob na bahagi ng Earth natin. Okay ba? Naiintindihan po ba? So, can we proceed na? Okay. So, tingin ninyo, ilang taon na or gaano na katagal ang Earth? And ilang tanda na niya? Ilang years na ng Earth? Yes! Yes! Michelle? It's 4.6 billion years. Ang tagal-tagal na ng Earth, no? Base po yun sa mga scientists. Okay. So, next is, ano kaya yung apat na hating lobo? So, may apat na hating lobo po tayo, no? Tinatawag natin ito, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern Hemisphere, and Western Hemisphere. So, pakiulit nga po, ano po ulit yung apat na hating lobo? Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern Hemisphere, and Western Hemisphere. Okay, good job. So, yun po yung mga apat na hating lobo. So, can we proceed na? Can we? Okay. So, next. Yes po, bakit po kayo late? Umupo na po kayo sa inyong upuan, mga boys. Diba? First rule ko is be on time. Sa susunod, ayoko na nang nililate sa klase ko, ha? Dahil importante po lahat ng mga sinasabi ko. Okay ba? Nagkakaintindihan ba, class? Okay. Next is longitude. Familiar naman kayo sa longitude, right? So, next is longitude. Can you please read? Dahil late ka, can you please read, JB? Okay. Ang longitude is distansyang lugar na nasa pagitan ng dalawang meridian. Opo, no? So, nasa pagitan po ng dalawang meridian, no? Longitude. So, ano kaya yung prime meridian? So, ang prime meridian po ay mahati sa silangan at kanlurang bahagi ng globo or Earth. Yun po yung prime meridian, okay? Naiintindihan po ba? Okay, next is latitude. Ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang parallel tungkol sa hilaga o timog equator. Okay? So, ito po ay nasa pagitan siya ng dalawang parallel tungkol sa hilaga at timog equator. So, ano nga ba ang equator? So, ang equator, ito yung humahati sa globo. Okay, ito yung humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere.
So, dito pong equator na to is ito yung batayan para matukoy po yung klima ng isang lugar. Naiintindihan po ba? So, ang equator po ay ito po yung batayan ng ng isang lugar. Okay, naiintindihan po ba? Okay, may tinatawag din po tayo international dateline. So, ano nga ba yung international dateline? May idea po ba? For the word dateline. Dateline? So, ibig sabihin po, ito po yung pagbabago ng mga petsa. So, dito po natin nalalaman sa international dateline kung ano pong petsa na. So, dito, example ko na lang, di ba? So, dito sa Philippines is Monday. Pero, sa Canada is Linggo pa lang. Okay, ganun po yung sa international dateline. Para matukoy po natin kung anong date na po ngayon and date po sa ibang bansa. Naintindihan ba? Okay, next is apat na mahahalagang parallel. So, ang apat na mahahalagang parallel is number 1 is Arctic of Circle. Okay, number 2, Tropic of Cancer, and 3, Tropic of Capricorn, and number 4 is Antarctic Circle. So, pakiulit po ulit yung apat na mahahalagang parallel natin. Yes po. Russell. It's all about Arctic of Circle, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Number 4 is Antarctic Circle. Okay. Gusto ko lang kayong tanungin. Okay, ano na ulit yung pinakamalalim yung bahagi ng Earth. Anong tawag doon? So, about? Good job. A praise for all. Isa for all. So, ano kaya ang tawag sa batayan para matukoy yung klima? Yes, Victor. Is it about equator? Okay, good job. Dahil nakikita ko naman naintindihan niyo, can you please clap your hands? Raise your hands. Okay, meron lamang akong katanungan sa inyo. Dahil alam niyo naman yung 7 continents, right? So, ano-ano nga pa ang 7 continents? Enumerate this. Meron po tayo? Magbigay na lang kayo kung ano yung mga 7 continents. Yes. Casey din. Africa. Yes. Ano pa? Yes, my God. Okay, good job. It's all about America. Yes, ano pa? Adrian. America. Okay, so meron po tayo Asia, Southern America, North America, Antarctica, Europe, ano pa? Europe, Australia, another is, yes, Asia. Okay, so ano po kaya ang pinakamalaking continent sa buong mundo? Yes, sa palikod. Giselle. Asia, good job. Clap your hands. Ano ba? Pinakamaliit naman na bahagi ng continent. Yes. Adrian. Australia. It's all about Australia. Okay, good job. So dahil naintindihan niyo naman ang pinalaki ko for today, kindly or maglabas kayo
Meron akong papagawa sa inyo, okay? Okay ba? Bibigyan ko na lamang kayo ng 30 minutes. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minutes to gawin, okay? Babasahin ko lang po yung mga instructions. Okay. Okay, meron po kayong chart na hawak po ninyo. Naiintindihan ba? Okay. Dito is, itataas niyo po yung inyong illustration board. Naiintindihan ba? So, hahatiin po kayo. So, Hanay A at Hanay B. So, yung Hanay A po at Hanay B is magpapadamihan po kayo ng points. Naiintindihan ba? Kung sino pinakamaraming points ang siyang mananalo. Okay? Naiintindihan ba? Okay, so number 1. Ano ang dalawang nilalabas ng halaman? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Guess po, ano pong ginagawa naman? Nauna po sila, no? So, sila po yung may points. Good job. Ang nilalabas po ng halaman is oxygen at carbon dioxide. So, 1 point na po sa group A. Okay. So, number 2. Magbigay ng 5 katangiang pisikal ng daigdig. Magbigay ng 5 katangiang pisikal ng daigdig. Okay, nawa mo nagtaas ng kamay ay ng illustration board sila. Ano kaya yun? Pakibanggit. Halawakan, halaman at okay, halawakan, halaman at hayop. At katubigan at kalupaan. Okay, good job. Meron na po 1 page for Group E. Okay. Number 3. Sina. Ano ang 4 na mahahalagang paralel? Ano ang 4 na mahahalagang paralel? Okay. Okay, kung ano nagtaas ang buto. Ano po yung mahalagang paralel? Ito ay Arctic Circle, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and Antarctic Circle. So, 2 points for Group A na. Okay, good job. Number 4 na tayo. Okay na. So, number 4 is number 4 question. Ito ay ginagamit upang malaman ng tamang oras mula sa magkaibang lugar na tinatawag ay time zone. Ito ay ginagamit upang malaman ang tamang oras
ula sa magkaibang lugar, ang tawag ay time zone. Okay, Group A ulit ang nauna. Ano po ito? International Dateline. Good job! Dahil 3 points na at 1 point na ang A ay 3 points and Group B is 1 point pa lang. Humahabol po tayo. Habol po ha. Okay, last question. Last question na. Are you ready? Okay. Ang ina ng Earth sa... Wala pa. So, ang ina ng Earth sa pinakamalaking planeta sa solar system. Yes! Group A. Pang-5. Good job! So, dahil 3 points pa rin po ang Group A, sila po ang nanalo. Okay, meron kayo sa aking prize later. So, sa Group B naman is, meron din kayong prize sa akin later, okay? So, good job po sa inyong lahat. Okay, good job! So, hindi pa po nagtatapos ang ating gagawin dahil may quiz po tayo. Huwag kayong mag-alala dahil may bilang po ito. Okay? Okay, nakalabas na po ba lahat? 1/4 po. Okay, 1/4. Okay, ready na ba? Okay, number 1 question. So, meron po tayong instruction, okay? So, isulat ang check, word na check, kung tama, at X kung ang pangusap ay mali. Intindihan po. Isusulat niyo po kung check yung tama is X naman po kung mali. Okay. So, number 1. Ang Earth ang pangatlo na planeta na malapit sa araw. Number 1. Ang Earth ang pangatlo na planeta na malapit sa araw. Okay na ba, class? Okay, number 2. Ang iron at nickel ay isa sa katangiang pisikal ng daigdig. Number 2. Ang iron at nickel ay isa sa pinaka-katangiang pisikal ng daigdig. Okay. Number 3. Ang tatlong istruktura ng daigdig ay ang crust at mantle at core. Ang tatlong istruktura ng daigdig ang crust, mantle at core. Okay na ba? Number 4. Ang equator ay batayan para matukoy ang klima ng isang lugar. Ang equator ay batayan para matukoy ang klima ng isang lugar. Okay, number 5. Number 5. Pangatlo ang Earth sa pinakamalaking planeta sa buong solar system. Pangatlo ang Earth sa pinakamalaking planeta sa buong solar system. Okay, ready na? Okay na? Okay, ready na. Pass your paper in front. And kukulit ko na lang to. Okay.
po yan. Okay. Dahil na-collect ko na ang mga papers ninyo, naglabas po kayo ng so may gagawin po kayong assignment, no? So, make a reflection about katangiang physical ng daigdig. Again, tomorrow po ipapasa. Make a reflection about katangian ng daigdig. Okay na ba? So, ayan, okay na. So, yun naman for today. Goodbye, class. Okay, thank you.